Sa lupaing nasasakop ng bulkang Mayon, kung saan ang lupa ay kasing itim ng uling, at ang mga puno ng nyog ay tila mga higanting nagbabantay sa dilim. Binabaybay ni na Mark at Elena ang daan patungo sa barangay Malalim. Si Mark, isang arkitekto, ay naghahanap ng inspirasyon at katahimikan. Si Elena naman, na 3 buwang buntis sa kanilang panganay, ay nagnanais lamang ng sariwang hangin bago danasin ang hirap ng panganganak. Sigurado ka ba sa direksyong to, Mark? Tanong ni Elena habang nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kalsada ay unti-unti nang nagiging lupang pino at ang mga poste ng ilaw ay naglalaho na habang papalayo sila sa kabihasnan. Sabi ng pinsan ko, ito raw ang pinakatahimik na bahagi ng Albay eh. Walang signal, hindi maingay. Tayo lang talaga. Sagot ni Mark na may ngiting pilit. Bagaman pati siya ay nakaramdam ng kakaibang bigat sa paligid. Nakarating sila sa isang lumang bahay na bato. Ang ibabang bahagi nito ay gawa sa adobe, habang ang itaas ay nara at kapis. Sa tapat ng bahay, may isang matandang puno ng balete na ang mga ugat ay tila gustong yakapin ng buong bakuran. Isang matandang lalaki, si Tatang Isko, ang nag-abot sa kanila ng susi. Huwag kayong maglalabas kapag lumubog na ang araw, babala ni Tatang Isko. Ang kanyang mga mata ay malabo na, ngunit ang kanyang boses ay puno ng panginginig. At higit sa lahat, huwag ninyong sasagutin ng anumang tawag mula sa labas kung hindi ninyo nakikita ang mukha nito. Pagsapit ng gabi, ang katahimikan ng barangay Malalim ay nakabibingi. Walang huni ng ibon, walang tahol ng aso. Ang tanging naririnig ay ang mga kaluskos ng mga dahon ng nyog na humahampas sa bubungan. Habang nagluluto si Mike ng hapunan, napansin ni Elena ang isang matandang babae sa kabilang bakuran. Nakaupo ito sa isang tumba-tumba, nakatingin ng diretso sa kanilang bintana. Ang matanda ay tila hindi kumukurap at ang balat nito ay parang tuyong papel. Mike, tignan mo yung kapitbahay natin, oh. Bulong ni Elena. Ngunit nang sumilip si Mark, wala na ang matanda. Ang tanging natira ay ang tumba-tumbang gumagalaw pa rin, kahit wala namang hangin. 11:00 na ng gabi nang magsimula ang kakaibang ingay. Tik! 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 Sa simula, akala ni Elena ay tumutulo lang ang tubig sa gripo. Pero hindi eh, dahil ang tunog ay nanggagaling sa itaas, sa mismong kisame ng kanilang kwarto. Naalala ni Elena ang mga kwento ng kanyang lola sa Catanduanes. Ang tik-tik ay hindi lang ibon. Ito ang mismong aswang. Kapag malakas ang huni, malayo pa to. Kapag mahina at tila bulong na lang sa tabi ng iyong tenga, nasa malapit na yon. Habang natutulog si Mike, nanatiling gising si Elena. Nararamdaman niya ang malamig na hangin na pumapasok sa siwang ng bintana. Bigla, isang mahaba, madulas at kulay ube na dila ang dahan-dahang bumababa mula sa siwang ng kisame. Ang dila ay tila may sariling isip. Gumagapang yun sa pader, dahan-dahang lumalapit sa tiyan ni Elena. Ang amoy nito ay parang nabubulok na karne na hinaluan ng malansang isda. Sa sobrang takot, hindi makasigaw si Elena. Ngunit ang kanyang pakiramdam bilang isang ina
ang nanaig. Kinuha niya ang bote ng holy water na lagi niyang dala at ibinuhos ito sa dila. Isang matinis na tili ang yumanig sa buong bahay. Ang dila ay mabilis na umurong pataas at narinig nila ang malakas na pagaspas ng mga pakpak sa bubungan. Parang isang malaking payong na mabilis na ibinubuka at isinasara. Nagising si Mark at agad kinuha ang kanyang itak. Ano yun? Elena, anong nangyari? May aswang, Mark. Gusto niyang kunin ang anak natin. Paghagulugol ni Elena. Hindi na sila nakatulog. Naglagay si Mark ng mga bawang sa bawat bintana at pinto. Nagbudbud din siya ng asin sa paligid ng kanilang higaan. Ngunit ang aswang sa Bicol, lalo na ang mga manananggal at baroka, ay hindi basta-basta sumusuko. Maya-maya, narinig nila ang boses ni Tatang Isko mula sa labas. Mark, Elena, buksan niyo ang pinto. May nakalimutan akong ibigay sa inyo para sa inyong proteksyon. Lalakad na sana si Mark patungong pinto nang pigilan siya ni Elena. Huwag, Mark. Tandaan mo ang sinabi ni Tatang Isko kanina. Huwag sasagot kung hindi nakikita ang mukha nito. Sumilip si Mark sa butas ng pinto. Nakita niya ang anyo ni Tatang Isko, ngunit may mali. Ang mga paa nito ay nakabaligtad. Ang mga daliri ay nakaturo sa likod at sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita ni Mark na ang anino ng matanda ay walang ulo. Isa lang ang ibig sabihin noon. Hindi yan si Tatang Isko. Bulong ni Mark. Kinuha niya ang isang sako ng asin at biglang binuksan ang maliit na bintana sa pinto at isinaboy ito. Ang nilalang sa labas ay umalulong dahil sa matinding sakit. Ang balat nito ay tila napapaso. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Isang malaking aso na may mapulang mga mata ang tumakbo palayo sa dilim. Nagtago ang mag-asawa sa gitna ng kwarto hanggang sa sumilay ang liwanag ng umaga. Nang sumikat ang araw, agad silang lumabas para hanapin si Tatang Isko. Natagpuan nila ang matanda sa kanyang maliit na dampa. Nanginginig sa takot. Akala ko ay hindi na kayo aabutan ng umaga. Ang baryong ito ay isinumpa. Ang pamilyang nasa kabilang bahay, sila ang pinakamatandang lahi ng mga aswang dito sa Albay. Hindi sila namamatay hanggat hindi na ipapasa ang mutya ng kanilang pangiging aswang sa kanilang panganay. Ipinaliwanag ni Tatang Isko na ang tanging paraan para makalayo ay ang paggamit ng siling labuyo at asupre. Ang anghang ng sili ay lason sa kanilang pang-amoy at ang asupre ay sumusugat sa kanilang balat. Binigyan sila ni Tatang ng isang botelyang may langis na may kasamang mga ugat ng halaman at sili. Ipahid ninyo ito sa sasakyan na gagamitin nyo at sa inyong mga katawan. Huwag kayong hihinto kahit anong makita nyo sa daan. Habang nagmamaneho si Mike palabas ng barangay Malalim, ang langit ay biglang nagdilim kahit 10:00 pa lang ng umaga. Ang mga puno ng nyog ay tila humahaba at humaharang sa kalsada. Sa salamin ng sasakyan, nakita ni Elena ang isang mabilis na nilalang na lumilipad sa kanilang likuran. Ito ang matandang babae kagabi. Pero ngayon, ang kanyang katawan ay putol. Ang itaas na bahagi lang ang lumilipad. Ang kanyang mga bituka ay nakalawit at tila mga latigo na humahampas sa bubong ng kotse. Bilis, Mike! Huwag kang hihinto! Sigaw ni Elena habang nagdarasal ng malakas. Ang manananggal ay bumaba at dumikit sa windshield.
Ang mukha nito ay hindi na tao. Ang ilong ay parang tuka ng ibon at ang mga mata ay nanlilisik sa gutom. Sinimulan nitong basagin ang salamin gamit ang matatalim na kuko. Naalala ni Mark ang langis na ibinigay ni Tatang Isko. Kinuha niya ang bote at ibinuhos ang nilalaman nito sa wiper ng sasakyan. Tsaka yun binuksan. Ang langis na may sili at asupre ay tumalsik sa mukha ng nilalang. Isang matinding sigaw ng paghihirap ang narinig nila. Ang manananggal ay bumitaw at gumulong sa kalsada habang umuusok ang balat. Hindi na hinintay ni na Mark na makabangon ito. Pinaharurot niya ang sasakyan hanggang sa marating nila ang highway kung saan marami ng tao at sasakyan. Nang makarating sila sa Legazpi City, huminto sila sa isang simbahan. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Habang pinupunasan ni Mike ang pawis sa kanyang noo, napansin niya ang isang kalmot sa kanyang braso. Hindi yun malalim, pero iyon ay kulay itim. Tiningnan ni Elena ang kanyang tiyan sa salamin. Mayroon ding maliit na pulang marka roon. Isang tila tuka ng ibon. Ligtas na sila, pero alam nila, ang karansa nila sa barangay Malalim ay hindi lamang isang kwentong matanda. Sa tuwing makakakita sila ng sili o makakaamoy ng asupre, naaalala nila ang gabing yon sa paanan ng Mayon. Ang ganda ng bulkan ay may kalakip na panganib at ang dilim ng Bicol ay may mga matang laging nagmamasid, naghihintay ng susunod na dayuhan na maliligaw sa kanilang teritoryo. Mula noon, hindi na bumalik ang mag-asawa sa liblib na lugar na yon, at ang anak nilang isinilang pagkalipas ng ilang buwan ay pinangalanan nilang Procopio. Bakit ganoong pangalan ang ibinigay nila? Hindi ko rin alam.